pinagsisendan kasi baka sabihin makulit kayo eh. Pero yung mga kaibigan na pinagsisendan nyo, continue na, continue sending them. So, darating din yung panahon nyo, after ako after a year, maybe 5 years, 10 years, yung mga nag-check sa akin, nakareceive na ako na message na pray for me, ang family is God. So, dahil na po kasi, hindi ang Diyos ang magaling, pero pusang sila, dahil ang Diyos nakakalimutin sila ng Diyos, dahil sila mismo yung talagang sa puso mo, yung mga ginagawa mo, inaari mo sa Diyos. Kasi tayo, diba, tayo nasisimba tayo, para after ng church, mapagod na yung sila. Pero diba, sabi nga ng bahay, after ng isipan natin, bumol, ibig sabihin, paglabas mo ng simbahan, ikaw na ang magkalat na magandang balita. So, ano yung mga kailangan natin? So, merong basic needs kung paano tayo mag-grow in the Holy Spirit. Okay, so these are the tools. So, sinabihan pala ako, 30 minutes lang daw ngayon. Gagawin nyo sana 2 hours. Kaya mabilisan to. First, prayer. Okay? Tandaan nyo ha. Prayer, study, service, fellowship, and sacrament. So, yung mga tools na kailangan natin. Ano ba yung ano natin? Yung buhay natin is parang ito eh. Ano naman? Sino yung nakakilala ito? Yan si Bibi. Si Romy sa Tenta. Hindi alam yung ilong ng buhay. Ayun, ilong ng palat pala ito. Ilong ng palat. Kasi ang buhay natin, ang buhay ng Kristiyano ay parang yung gulong na palat. So, ayan. We have 3 parts, na may 3 parts ng gulong. So ito nga yung wheel. So ito yung outer. So yan tayo. So tandaan yung gulong ha. Okay. Christian life, the hub is the Christ or the Holy Spirit, the Holy Spirit. And then the hub, so hub is ito yung nagsusunod sa wheel. So this is our means of contact. So tignan nyo ha. Sino na sa sentro? Si Jesus Christ. Pag wala si Jesus Christ sa buhay nyo, parang naman nyo, walang direction yung buhay nyo. Diba? Kapag wala rin yung limang support na yan, medyo mabuhay ang buhay natin. Hindi balanse. Kaya nga tayo, ang Christian life, pag tinayo parang gulong. Ang gulong, minsan nasa taas, minsan nasa baba. So, hindi ibig sabihin na kapag naka-load ka, palagi maganda ang buhay mo, palagi masaya. Di ba? So, minsan nandun ka rin sa ilalim. Ano yung ilalim? Yung buhay yan eh. Hindi lang palaging straight, di ba? Minsan may baka, minsan baklubak, di ba? So, yun tayo. Dadaanan natin lahat yan. Pero kailangan, dadaanan nila. Yung iba, magbubot ka na rin. Magbubot ka na. So, iba ayaw magbubot eh. Kasi maraming ganyan eh. Diba, pag hindi na presidente, wala na. Wala na, pag wala na sa community, wala na sila sa iyo, hindi sa leader, hindi mo na nagsisimba. Pero ako lang kita doon sa simbahan. Pag hindi na sa ito naglalakad, tapos hindi na nakita simbahan. Oo. So, sabi ko nga, minsan nakita kay Ate Santa yung sabi, di ba dati yung presidente? O kasi hindi sa president, kaya wala na siya. Kailangan niyo ba? Kailangan niyo ba? Sabi ko na. So, paano natin yung re-reinforce yun, yung mga ano na to? Yung 5 na yun, yung prayers, study, fellowship, sacrament, saka service. So, first is prayer. 1. So, prayer is the primary means for establishing and maintaining a deep and loving personal relationship with God Christ. We are praying. So, tignan nyo ha, ang prayer daw is relationship. Hindi yung kayo lang ang nagsasalita. So, kayo ba pag nagsasalita yung mga Diyos, pag nagsasalita, baka puro lang kayo Lord, Lord, kailangan Lord, sana Lord, kung gano'n kayo malaking bahay. Lord, sana Lord, tumaas ang sahod ko. Lord, sana Lord. Puro gano'n, tapos pagtapos ang amen, Lord,
salita. Yan lang yung gusto kong marinig, di ba? So, nag-try nyo ba sa sarili nyo na nagdasal kayo na hindi kayo nagsalita, ang lahat nyo lang, Lord, ikaw ang magsalita, makinig ka lang. Try nyo ba yun? Yan. So, yan yung first task mo na yun. Nang minsan, uugulang kayo, sabihin nyo lang, Lord, speak to me, Lord, diba? Minsan kasi, salita ka na salita, yung pagkakasalita ng Diyos, hindi yung pagkakalinig. So, kilala niyo ba si St. Joan of Arc? Siya yung na santo na sundalo siya, di ba? So, pinersecute siya. Tinanong siya ng mga pare, sabi sa kanya, bakit sa iyo sa salita ng Diyos, kami hindi namin siya narinig sa salita sa amin? Nasagot ni Joan of Arc sa kanila. Nagsasalita ang Diyos, kaso hindi kayo nakikinig. So, yan ang number one minsan. So, makinig na lang minsan. Ang kailangan nyo lang is makinig para alam nyo bakit talaga yung gusto yung sasabihin. So, kailangan nyo lang specific time. Kayo mag-set. Hindi lang kayo sa mission Diyos na wala tayong oras. Pero yung next time natin mayroon. So, specific time. Okay, so, really important principle. Okay, so first is must be faithful. So, ibig sabihin naman yung faithful na yan, kayo mismo ang nagbibigay ng oras sa Diyos, hindi yung, wala akong ginagawa. So, kaya pagkagising sa umaga, example, okay, pagkagising mo sa umaga, so yun yung yung decide on her, so Matthew chapter 6, verse 6. Kaya ako na sa dali. Yan ako na yan eh. So, sabi ko sa Matthew chapter 6, verse 6, para you need to set your time kaya yung place kung saan kayo. Kung sa kwarto, so yun yung mga lugar na prayer place and prayer at one time. So umaga, anong oras. Okay, ito yung decide how. So this is just an example or a format so how we can pray. So you ask. So first is adoration. When you say adoration, yan ang starting ng prayer. You praise you God, we thank you, we glorify you, you are the King of Kings, and the example. Thanksgiving, pasalamat kayo. Thank you Lord for sa buhay na binigay niyo sa akin, sa pamilya ko, sa mga biyaya na natatanggap namin. Contrition, Lord, patawarin niyo kami sa aking pagkakamali, or patawarin niyo sa mga tao na nagkulang kami. So, yung supplication, so, pinanagis po ninyo, pagkaroon nyo sa amin, yung kailangan namin na magkaroon sa aming bahay, pagdating mo, mga karamdaman ng member ng pamilya. So, kaya, pagka-practice nyo yan sa prayer structure nyo, magiging normal na yan, magiging habitual na. So, una, siyempre, purihin mo yung Panginoon. Thanksgiving ko pasalamat. So, sa umaga, mapapansin niyo yan, if you're really growing on your spiritual life, magiging automatic na yan. So, sino sa inyo pagdating sa umaga, ang unang hawakan is phone, dahil papasok sa Facebook, mag-likes mo. Hindi man nag-likes sa papanood. Ano si Linda? Sabi ko na nga naman, galit sa akin yung gitera. Diba? So, yun ang mga ano. Pero ang una ang ginagawa niyo, sino sa pag-sige sa umaga, pag-ina niyo pala, ang unang buwang video is sinutulog ko yung mga kaya siya. Alam niyo yung mga nagpa-participate, may try sa mga yan, magkakaroon kamay. Kaya tayo mga special prize ngayon. So, yun, di ba? Ako, nare-realize ko yan eh. Pagkagising ko sa umaga, di ba dapat pagkalaman tayo, buhay pa tayo eh. So, natingin nyo ba, ano ba natin yan? Karapatan ba natin yung gumising sa umaga everyday? Hindi, grasya ng Diyos yan. Hindi mo alam bukas kung mamamatay ka na o ano. Oo, hindi ka na magigising. Saka, huwag natin sabihin na bata pa tayo. Huwag natin sabihin, bata pa tayo, di ba tayo mamamatay? Meron mga namamatay na
humihiling sa dasal na kung paano kayo mamamatay. Tinuwang na yung mamatay na nalunod. Wala naman. Yung gusto mamatay na masulog, heart attack. So, ano naman ang prayer request nyo? Lord, sana pag kinuha mo ito, nagsulog ako. Diba? Kaya ang request nyo. Alam nyo, minsan ko, meron na namamatay yun sa loob ng simbahan at saka makasakatay ito. Kasi na-answer prayer, tulis lang. Kaya okay matutulog, delikado. Sa misa, di ba? Sa misa. Namamatay na sa misa. Answer prayer. Di ba? Answer prayer yun. And then it must be led by the Spirit. So, you open it. Okay, so, ano yung sabihin ito? Bago mag-desal, marami yung sabihin na Holy Spirit. So, magdasal nyo, it may be led by the Holy Spirit. So, misa, kahit na wala tayo pero kapag tayo, ginagabayan tayo ng Holy Spirit. It's the Holy Spirit speaking to God also, speaking to Jesus. So, mas maganda, bago kayo magdasal, kahit rosary, come, Holy Spirit, come. So, yeah. Okay, so next slide. Okay, it must be centered on a relationship with Jesus. So, always, so all is for the glory of God. And it means, okay, so you see it means to the end and not the end itself. So walang to. Pagkadasal tayo, it is a continuous. So actually yung word natin, it's an act of prayer also. So pray while you work, and work while you pray. So that, pwede nyo i-aral sa Lord. Okay, second tool is study. Okay, so what are the types of what are the ways that we can do study the scriptures or paano mag-grow sa Holy Spirit? Next slide. There are three ways we can learn about God. Okay, Bible. Okay, need to read it daily. Spiritual readings, after reading what God has said about Himself, so pag hinilayan natin yan. So ito, meron tayo dito yung mga spiritual reading. So meron din tayo dito yung tawag na LDS. So liturgical Bible study. So maybe ito, bibigyan namin ito sa inyo sa formation. Tuturuan namin kayo kung paano lahat kayo paano mag-lead ng Bible study. And then you can do it yourself by 5, by 3, by 4, pwede kayo mag-set na sa